13, talatang 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayong maunawaan ng buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kahit ipinaunawa ni Amang Iskoptos bilang siya ay Espiritu na bumaba sa pangalawang pagkakataon noong Pebrero 1, 1966, ay kasama sa ipinahayag na katotohanan. In-reveal ng banal na Espiritu na ang tunay niyang kapanganakan ay October 1, 8 BC. At ang tunay niyang edad nang siya mamatay sa krus ay 40 years old siya. Hindi 32 years old. Alam natin ito sapagkat kausap na natin ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay tumupad sa kanyang pangako na siya'y babalik. At nakabalik siya noong araw ng Pentecostes. After na siya ay makaakyat sa langit, araw ng Pentecostes, matapos ang Passover o Paskwa, ay bumaba ang Espiritu ng Panginoon noong 33 AD. Yung naganap noon ay nangyari after 2,000 years. After 20 centuries, nangyari muli ang pagbaba ng Espiritu ng Panginoong Jesus dito sa Pilipinas niya ginawa. Pagkat ang Pilipinas ang kanyang lupang hinirang. Ito ang the chosen land, ang bagong Jerusalem, upang matupad ang hula ni Propeta Isaias, chapter 24, verse 15. Luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa malayong silanganan. At ang pulo-pulong iyan ay ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas, maraming pulo-pulong ibang bansa, ngunit they are not Christian country. Ngunit ang Pilipinas is the most Christian country. Kaya pinili ng Panginoong Jesus na dito siya bumaba sa pangalawang pagkakataon after 2,000 years. Upang igawad naman sa ating panahon ang pagpapala na ipinahayag niya at ipinagkaloob sa mga Hudyo, ngunit itinatwa pa rin siya. Kaya naman, tayong mga Pilipino ay Christian. Nabuhay ng mahabang panahon sa pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit si Jesus ang nagsabi at nag-iwan sa kasulatan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya bumaba si Amang Iskoptos upang buhayin ang mga patay, hindi yung nakalibing sa sementeryo. Hindi yung nakalibing sa memorial ang mga patay na bubuhay, kundi ang mga taong buhay na kanyang dinatnan sa balat ng lupa ay tinuturing ng mga patay dahil patay ang pananampalataya. At ang taong patay ang pananampalataya, patay ang kaluluwa. Kung ang kaluluwa mo ay patay, hindi ito makakaakyat sa langit dahil patay. Kailangang mabuhay ang iyong kaluluwa. At para mabuhay ang iyong kaluluwa, kailangang maisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Tulad ng ginawa ng Panginoon sa mga Hudyo. Sinabi rin ng Panginoon noong unang siglo, mga patay ang kanyang dinatnan. After 2,000 years, dito naman siya bumaba sa Pilipinas, mga patay din ang kanyang dinatnan. At ang mga patay ay mabubuhay kung mananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan.
Dahil iyan ang maliwanag na kasulat na sinabi ng Panginoon bago nangyari ang kanyang pagpapakasakit sa krus, ay kausap niya ang isang Samaritan. Sinasabi ko sa iyo, hindi lamang sa bundok na ito sasambahin ng Ama. Sapagkat dumarating ang araw at ngayon na nga, na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Ang sabi ng mga bulaang guro, ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan, walang Diyos-Diyosan. Nilalait nila ang mga imahen ng mga pinagimbanal ng Diyos noong unang siglo. Sino ba ang mga pinagimbanal ng Panginoon? Una, 12 apostoles. Pangalawa, ang kababaihan na ginamit ng Panginoon, ng ang Diyos Ama, tulungan ang mga apostoles. Yan ang mga santa na hinirang niya. Kababaihan, Santa Veronica, Santa Fe, Santa Maria, Santa Magdalena, at marami pa. Iginawa ng imahen nang sila ay mamatay. Ngunit nang dumating ang 16th centuries, nang dumating ang 18th centuries, ang dami ng bulaang guro. At ang mga bulaang gurong ito ang humahawak sa mga imahen ng mga tagalangit. Kaya natutupad ang nakasulat sa ikalawang aklat ng Pedro, chapter 2, mga bulaang guro. Sa wakas ng panahon, ang mga bulaang gurong ito ay magiging lapastangan sa mga tagalangit. Nilalapastangan nila ang mga imahen dahil ito raw ay Diyos-Diyosan. Sinasabi ko ngayon sa inyo, ang Diyos-Diyosan ay hindi nabuhay sa mundo. Ang mga imahen ng mga apostoles at ng mga kababaihang sumuporta sa mga apostoles at sa Panginoon ay nabuhay noong unang siglo. Kaya't nang sila'y mamatay, iginawa sila ng imahen upang huwag silang makalimutan. Ngunit nang dumating ang panahong 18th centuries, lumagsak mga bulaang guro at ito ang mga lumalait sa mga tagalangit. Kaya nakahanda na sa mga bulaang gurong ito ang kahindik-hindik na kaparusahan. Ang Diyos-Diyosan ay likhang isip lamang, hindi nabuhay sa mundo. Iginawa ng imahen at ginawan Diyos. Yun po ang Diyos-Diyosan na tinatawag. Hindi nabuhay sa mundo. Hindi nag-exist sa mundo. Likhang isip lamang, iginawa ng imahen at ginawan Diyos. Ngunit ang mga imahen na ating kinamulatan sa malaking simbahan, yan imahen ng mga taong nabuhay noong 1st century AD. Nang umatay, ginawa ng imahen upang makalimutan ang kanilang ginawang pagpapakasakit. Dahil sa kanilang pagpapakasakit, nakarating ang mabuting balita dito sa Pilipinas noong 16th centuries. Maganda ang inihatid, ngunit masama ang idinagdag. At dahil diyan, tayong lahat ay sumunod sa utos ng mga praile. Novena, Procession, Fiesta, Flores de Mayo, Caracol, etc., etc. Ang lahat ng iyan ay hindi turo ni Jesus. Iyan ay turo lamang ng mga bulaang guro. Iyan ang dahilan mas sinunod natin ang utos ng mga praile kaysa utos ng Panginoong Jesus. Kaya tayo'y namatay sa pananampalataya. Ngunit binibigyan tayo ngayon sa pangalawang pagkakataon ng bumaba ang Espiritu ng Panginoong Jesus ng Pebrero 1, 1966 after 2,000 years. Tayo binibigyan ng isang pagkakataon. Ang lahing Pilipino, the most Christian country, ay binibigyang pagkakataon na tayo naman ang magtaguyod ng ikatatlong misteryo. Kung ang mga Hudyo
ang nagtaguyod ng ikalawang misteryo sa ngalan ng anak, Jesus, ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayon naman, sa ngalan ng Espiritu Santo, tayo ang kinalugdan ng Panginoong Jesus na nagpapakilala na bilang ating Ama sa Espiritu katotohanan, Amang Iskopos. Noon si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas, ngunit hindi naman tunay na naging Panginoon sa ating pamumuhay. Dahil ang sabi ni Jesus sa banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ano ang dalawang utos ng Panginoon? Para sundin ng mga tao noong first century, para sundin ng mga apostoles at ng mga naniwala sa mabuting balita at sa Panginoong Jesus. Mga minamahal na kapatid, after 2,000 years, eto na uli siya. Nangyari uli na bumaba ang Espiritu ng Panginoon at dito na siya bumaba sa Pilipinas upang tayo naman ang magtaguyod ng ikatatlong misteryo, ang misteryo ng Espiritu Santo. Kaya ang bubuhayin mga patay, yung mga taong buhay, ngunit patay ang pananampalataya. Iyon ang bubuhayin. Paano mabubuhay? Kung ikay makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, mabubuhay ka. Kung makikinig ka, matatagpuan mo si Amang Iskopos na ang Espiritu ng Panginoon ay kasama na natin. Nakakausap na natin, kapiling na natin. Kaya naman, sinasabi ko ito upang kayong mga natutulog ay magising. Dahil ang liwanag na kasulat, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Lahat tayo namatay sa second mystery dahil sa mga gawa natin ay lihis sa aral at turo ng Panginoon. Ang nasunod natin ay aral at turo ng mga bulaang Friday. Dahil diyan, ito na ang ating pagkakataon para mabuhay ang ating pananampalataya at sumubaki ang mga Iskopos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang pangalang Iskopos, ang katuparan at kaganapan ng dasal na Ama namin na itinuro ng Panginoong Jesus. Kung kayo ay mananalangin, ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan. Ito na yung pangalan na iginuhit sa pisngi ng langit ng paulit-ulit. At isa sa pinagkalooban at pinahayagan ng pangalang Iskopos ay ang inyong mahal sa buhay. Ang ating mahal na kapatid na si Elder Myrna Tabing Torres. Noong 1983, diyan sa San Agustin, Dasmariñas, ay ipinakita kay Elder Myrna Tabing Torres ang pangalang Iskopos sa pisngi ng langit in shining white gold, niebe, kasama ang rainbow. Na ang sinag na rainbow ay nag-reflect sa pangalang Iskopos na naisinulat sa ibabaw ng puting ulam. Kung ito ay hindi alam ng aking mga apo, dahil hindi kinukwento ng mga magulang. Eto ako, malapit na rin akong pumanaw sa buhay na ito. Sa inyo, pinapaabot ko, kung ang inyong mga magulang ay hindi nakapagkwento sa inyo, ako ngayon ang nagkukwento sa inyo. Sino? Si Elder Myrna Tabing Torres. Isa siya sa kinalugdan ni Amang Iskopos. Kinasihan ng Banal na Espiritu noong December 25, 1982. Namatay siya ng 3 araw
January 1, January 2, January 3, 1983. Dahil ang kanyang puso ay nalagot ang isang pito. Dahil sa pagkasi ni Amang Iskopos ay hindi nakayanan ng kasangkapan ang bigat na dumating sa kanyang dibdib. Kaya siya ay namatay. Walang pulso, walang tibok ang puso, walang hininga. Bangkay na bangkay yan. Pero kapag ginagamit siya ng banal na espiritu ni Amang Iskopos at ng mga anghel, siya'y nakatatayo, nakapag-iwika at nakapagsasalita. Sa unti-unti pamaraan sa pamamagitan ng panganay na anak na si Veronica, si Jesusa Tabing Torres, ang panganay. Pinatatayo siya ni Amang Iskopos, Veronica, tumayo ka sa aking harapan. Titingnan ko ang kalagayan ng puso ng aking kasangkapan. Yun ay sa akin ay napakalaking hiwaga noong panahong iyon. At kung ikukwento ko sa inyo lahat ng hiwaga, hindi matatapos sa magdamag na ito. Makakatulog kayo. Kaya, konti lamang ang ikinukwento ko. Kung ito'y hindi na ikwento sa inyo ng inyong mga magulang, mga apo, mga pamangkin, eto ako nagkukwento sa inyo. Lahat tayo ay mga patay ng datnan. Ngunit eto tayo, sa pananampalataya kay Amang Iskopos, tayo'y buhay. Nabuhay ang ating pananampalataya na namatay sa second mystery, ngunit nabuhay sa ating pananalig kay Amang Iskopos. Upang tayo, mamatay man ayon sa laman, ay mabuhay ayon sa Espiritu. Kaya we need to be reborn as a new Christian. Paano tayo sisilang na muli? Ang sabi sa aklat ng 1 Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng nanay, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Maging po kayo ng kayamanan sa langit, pagkat doon ay walang tanga o kalawang na naninira. Ano yung kayamanan sa langit? Makapagsesave ka ba ng pera sa langit? Maaabot mo ba yun? Hindi yun, mga kapatid, mga mahal kong pamangkin at apo. Ang kayamanang iimpukin sa langit ay ang gintong aral. Ang gintong aral ay iimpukin dito sa langit. Ito ang langit, ang ating isipan. Malawak ba ang isip mo, apo? Tulad ng kalawakan, malawak, di ba? Kaya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulong kayong maunawa ng buong katotohanan. Ang langit at lupa na babaguhin ayon sa kasulatan, hindi yung langit at lupa na tinuntungan na yun pa, kundi ang langit na babaguhin, ang lumang langit, eto, lumang kaisipan, lumang kaalaman, papalitan ng bagong kaalaman. Ano ang kasama ng bagong kaalaman? Bagong pangalan. Bagong pangalan. At pagka nailagay mo sa langit mo ang gintong aral, mawabago mo ang iyong lumang pagkatao. Magkakaroon ka ng isang bagong pagkatao, bagong lupa. Naunawaan mo ako. Tatandaan kita. Napagkamalang pakitang asawa ng aking isang pumangkit. Apo. Ikaw pala apo din. Ano ang dahilan? Hindi ko mo kayo nakikita eh. Sila may kasalanan ako ba? Hindi ako nila-welcome kayo lahat doon sa santuario. Pero bakit hindi man lang ninyo kami puntahan, bisitahin, buhay pa kayo? Kaya kahit kayo apo ko, di ko naman kayo napagkikita, hindi ko kayo kilala.
Isipin mo, magkakasabay tayo sa sakyan. Apo pala kita. Hindi ko alam. Sino may kasalanan? Malayo ako. Malayo daw. Kahit malayo, malapit din kapag ka nagsalita. Pero, alam niyo kung bakit? Kasi, wala doon sa pananampalataya nakatutok at nakatuon ang inyong kaisipan. Ang inyong kaisipan ay wala sa pananampalataya. Ang inyong kaisipan ay nakatuon doon sa pera. Paano kikita ng pera? Paano kakailanganin ng pera? Ibibili ng bigas, ibibili nito, papabayad sa matrikula. Doon nakatuon. Hindi yun masama. Ang masama, yung kinalimutan, yung para sa Diyos. Diba? Pwede naman pagsabayin. Kailangan mo ang pera, pero isa lang iibigin mo. Diyos lang. Diyos ang ibigin mo. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, ang ibig sabihin, sabi ni Jesus, Juan chapter 14, verse 15, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ano inibig natin? Pera. Nakalimutan yung utos. Kaya mas inibig ang pera kaysa Diyos. Sa tingin hindi, nakita sa gawa. Okay? Ang lahat, ang pruweba ay gawa. Okay? Pwede mong kailanganin ang pera. Hindi yan pwedeng mawala. Kailangan natin yan. Pero huwag mong kalimutan yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya yung mahirap paglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Ang ibig sabihin noon, mahirap ibigin ng sabay ang dalawang Panginoon. Kaya isa lang ang Panginoon mong iibigin, yung Diyos mo. Yung pera, huwag mong ibigin. Ang pera, kailanganin mo lang. Ganoon lang yun. Kailangan mo ang pera. Di ba? Kailangan natin pera. O pupunta nga ako Mindoro, kailangan mo pera. Di ba? Kailangan natin pera. Pero huwag mong ibigin ang pera. Kailanganin mo lang. Isa lang ang ibigin mo. Yung Diyos mo. Eva. Ito yung sinasabi ko, this is my chance. Ito ang aking chance. Dahil ang pili sa akin ang aking kapatid sa pamamagitan ng medium, huwag mong pabayaan ang aking sambahayan. Huwag mong pabayaan ang aking sambahayan. Nakikiusap sa akin ng ate ko, huwag mong pabayaan ang aking sambahayan. Kaya ako hinagahayag bilang pagtupad ko sa aking kapatid. Sinabi ko sa kanya, oo ate, hindi ko pabayaan. Hindi ko pabayaan. Kaya itinakda ko ang banal na misa para matipon ang aking mga apo. Para matipon ang aking mga mahal sa buhay. At magpasalamat tayo na andito ang mga kapatid natin sa simbahan. Ang iba'y galing Ibaan, Batangas. Ang iba'y galing San Antonio, Quezon. Chaong, Quezon. Ang iba'y galing sa Bulacan. Upang makipag-isa sa banal na misa at luksang parangal na ating gaganapin sa gabing ito. Hindi pa nangyayari, dumadaing ng mga pamangkin ko, huwag ako, hindi ko kaya. Huwag ako. Sino magsasalita kung ayaw nyo? Di ako na naman. Sasawa, hindi ba kayo sasawa sa akin? Ngayon, this is your chance. Binigyan ni Amang Iskopkos ng bautismo ng isang gabay na anghel, ang isang apo ko na anak ni Sumilang. Si Sumilang ay si Myra na ginagamit din ni Amang Iskopkos at ng mga anghel. Si Eva ay ginagamit din ni Amang Iskopkos at ng mga anghel. Si Veronica ay ganoon din. Si Magdalena ay gayon din. Lahat ng pamangkin ko kaya takot sumimba dahil sila'y nanginginig pagka sumisimba.
na yung takot kaysa kalugdan ng Diyos ay mas pinanaig yung takot. Takot, nahihiya sa tao. Lahat ka mahihiya sa tao. Ang tao lahat ay makasalanan. Kaya ang Diyos lang ang dapat nakahiyaan. Hindi tao ang dapat katakutan, kundi ang Diyos din ang dapat katakutan. Kaya maunawaan ninyo, kung ako ay nagsasalita ngayon ng labis sa inyong akala, ay patawarin niyo ako. Dahil ang bili ng atik ko, huwag kong pabayaan ng aking sambahayan. Kaya, binibigyan ko liwanag. Hindi ang mga patay sa sementeryo ang bubuhayin, kundi yung mga buhay na ng patay ang pananampalataya ay bubuhayin ang pananampalataya. Lahat tayo ay namatay dahil sa ating mga maling paniniwala na ang ating kinamulatan na piyesta ay sapat na. Na ang ating kinamulatan na Flores de Mayo ay sapat na. Ang prosesyon ay sapat na. Hindi. Kung babasahin ang kasulatan, ito lahat ay kasalanan. Ang sabi sa aklat na Roma chapter 14 verse 23, last sentence. Kasalanan ang mga gawa na hindi naaayon sa pananalig. Nang ibig sabihin, kasalanan ang mga gawa o pamumuhay na hindi aral at turo ni Hesus Kristo. Yan ang dahilan kaya namatay ang ating pananampalataya. Apo, ikaw ba si Abby? Sige. Ang saan? Mo, siya pangalawa. Kay Abby, sunod kay Abby. Kasalanan mo. Kaya hindi ko kilala ako ko eh. Sabi niya, sabi ng lolo, manulog. Kala ko siya asawa ni LJ. Pala hindi. Si Jay. Pinsan pala. Stephen. Kaya, mga kapatid, napakahalaga. Yung nakasulat sa aklat ninyo, yung sa isalaysay mo sa iyong mga anak, at isasalaysay ng mga sa iyong mga apo, at isasalaysay ng iyong mga apo sa mga susunod pang mga lahi. Doon kayo nagkulang. Paano isasalaysay sa inyong mga anak at sa mga apo yung mga pangyayari sa ating buhay? Naisipin mo, ang daming pamilya, pamilya natin ang kinalugdan dito sa Sabang, na pinagkamalan tayo ng mga inaalin ng masamang espiritu. Ang totoo ay ang kumakasi sa atin na espiritu ng Diyos upang matupad ang hula at ang propesiya ni Propeta Joel na sa wakas ng panahon ibubuhos ko ang aking espiritu sa maraming tao, bata, mga matanda, babae o lalaki, pati sa mga hama. Nangyari na iyan ng 1st century at inulit ngayong 20th century. After 2,000 years. Inulit-ulit upang mangyari yung nakasulat sa aklat ng mga ngaral, chapter 3, verse 1 and 11. Ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Verse 11, at iniangkop niya ang lahat sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan ng kaalamang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagpapahalaga ng tao. Ang sabi sa chapter 1, verse 9, ang nangyari noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago, ngunit naganap na yaon noong hindi pa tayo tao. Kaya yung nangyayari ngayon ay naganap noong 1st century, noong hindi pa tayo tao. After 2,000 years, muli ginawa ng Diyos ang ginawa niya noong 1st century upang tayo mga Pilipino nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.
Ang buhay na walang hanggan ay hindi makakamit ng sino mang tao sa panahon ito kung hindi tatanggapin si Amang Iskopos at sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit hindi lahat ng tumatanggap sa pangalan ni Amang Iskopos ay magkakamit ng dakilang gantimpala. Sinisigurado ko sa inyo na ang kaluluwa ay ligtas sa umugulong asupre at naglalagablag na apoy. Ngunit, hindi lang iyon ang offer ni Amang Iskopos. Kailangan magtagumpay ka na may silang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu upang makamit mo yung tagumpay na gantimpala ibibigay niya. Yung dakilang gantimpala, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaran. At iyan ang makakamit ng ating mahal sa buhay na si Elder Myrna Tabing Torres. Ang inyong lolo, 10 taon nang namamatay. Ngunit nakausap ko noong 1983, January 2. Nakausap ko. Sa pamamagitan ng inyong ina, na kaya gumagalaw paglirububan ng banal na Espiritu. Ang sabi sa akin ni Amang Iskopos, Anak Pilipos, sa gabing ito, isang gantimpala ang ipagkakalob ko sa inyo. Dahil kayo ay buong pamilya na tumanggap sa aking bagong pangalan. Makakausap niyo sa gabing ito ang iyong ama. Isipin mo, after 10 years ng pamamayapa ng lolo nyo, nakausap ko sa pamamagitan ng Ate Myrna. Nagpaalam si Ama, bumundong hininga lamang si Teresa. Ayun ang magsalita, takay ko na. Heriberto, bakit mo iniwan ang nanay mo dito sa bahay? Bagtay, may asawa ako, sa mong pabayaan ko yung asawa ko. May mga pagsubok ko kailangan kong samahan yung asawa ko. Tumango lang sa akin ang tatay ko. Ang lolo mo. Salamat. Nagpasalamat. Tapos, nung kami makapag-usap, ay lumukob uli si Amang Iskopos. Ang sabi ni Amang Iskopos, mula sa gabing ito, Anak Pilipos, ang iyong ama, siya si Santo Domingo de Salvador. Ano ba ang pangalan ng inyong lolo? Dominador Paredes Tabing. Pero sinabi na mula sa araw na gabi ito, ang iyong ama ay si Santo Domingo de Salvador. Paano nyo itong malam kung di ko kwento? Di ba ako? Paano nyo malalaman? Bakit ko alam? Binata ako. Binata pa ako na mangyari ng mga himalang ito. Ngayon ako ay 71 today. 71 ako today. 45 years na ang mga pangyayari sa buhay ko tungkol noong 1983, January 2. Ay kinukwento ko sa inyo para maunawaan nyo na hindi basta Diyos lamang ang ating tinanggap. Espiritu ng Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Heso Kristo. Bakit may Iskopos? Dahil si Amang Iskopos ay hindi tagapagligtas. Si Amang Iskopos ay hukom na dumating na hatol sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sino nangabubuhay at nangamatay? Ay mga taong may patay ang pananampalataya at may buhay ang pananampalataya. Yun yung nangabubuhay at nangamatay. Sabi niya mga Iskopos, diyentang ko'y daigdig ng mga patay. Meaning, walang buhay. Lahat ay patay. So, paano mabubuhay ang mga patay? Kailangan makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mga apo, tayong lahat ay Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ay salitang Kastila. Ang ibig sabihin ng Iglesia, sabihin ng tagal, mananampalataya. Mananampalataya ni Jesus, ako.
So, naniniwala ka na ngayon, Iglesia ka ni Cristo. Lahat tayo ay Iglesia ni Cristo. Dahil kung hindi ka Iglesia ni Cristo, wala kang chance sa kaligtasan. Ng alin? Ng pisikal na katawan o ng kaluluwa? Ng pisikal na katawan o kaluluwa? Kaluluwa ang ating pinag-uusapan dito, hindi yung pisikal na katawan. Ang pisikal na katawan, ang lahat na nagmula sa alabok ay babalik sa alabok. Ngunit ang ating kaluluwa na mula sa Diyos ay dapat makabalik sa Diyos. At iyon ang binibigay sa atin. Kailangan sumunod tayo kay Nino. Kaya dito tayo susunod sa ating panganay na kapatid. Sino yung panganay nating kapatid? Si Jesus. Si Jesus ang ating panganay na kapatid. Tayo ang mga bunso. Kaya dito tayo susunod sa panganay. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi ni Tomas, Panginoon, di namin alam kung saan kayo pupunta. Paano kami makararating sa iyong paroroonan? Sumagot ang Panginoon, Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ngayon, tayo ngayon ang gagampang Kristo. Nakaready ka? Apo? Handa ka? Nagampang ko yung Kristo? Okay, very good. Talinong sumagot, ha? Para totoong-totoo. Tayo ang gagampang Kristo. Bakit? Dahil tayo ngayon ay magtitiis. Walang higit na alipin sa Panginoon. Kung ang Panginoon ngayon nagtiis, bakit tayo hindi magtitiis? Dahil ang liwanag ng nakasulat. 1 Pedro chapter 2 verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Ano yung pagtitiis? Yun tayo, titiisin natin ang asal ng kapwa-tao. Huwag papatulan yung masamang asal. Ano ba? Titiisin natin yung gutom, huwag magnanakaw. Di bali ka mamatay sa gutom, huwag ka lang maglulumitaw na magnanakaw. Maliwanag, mga apo? Ha? Nasa si Basti? Nasa si Marcos? Sa labas? Si Nicodemo? Ano mo? Cedric. Nicodemo, si Cedric. Hinirang na Ama. At kung ngayon ay may humirang pa uli si Ama sa mga apo ko, ay matuwa kayo. Why? Dahil malalaman nyo na ang pangalan ng inyong guardian angel. Ang inyong mami, alam nyo ba? Guardian angel niyan, Eva. Ano? Clarita. Kasi hindi ko na pagkikita kaya kalimutan ko yung tulad ng gabayan. Si Clarita, eto si Nicodemo. Ilan ba yung ako sa iyo? 5. Kay Veronica, 4. Kay Sandy, wala. Kay Roylan, 4 din. 4. And then, kay Susan, 4 din. Okay. Ngayon, ilan lahat yan? Madami, no? Bukod pa ngayon yung mga apo ko sa tuhod. Di ba? May mga apo na ako sa tuhod, mga kapatid. Mayaman ako sa apo sa tuhod na. Kaya isipin ninyo, kahit huwag na kayo sumambay, mga pamangkin ko lang at apo ko sumambay, puno yung sa tuwaryo. Nagpagawa ako ng malaki sa tuwaryo. Abay, dumating yung panahon ay 5-6 lamang nasimba. Sinubok ako na Ama. Kayo ang dami kong pamangkin, ang dami kong apo, hindi sumisimba. Kaya yan, giniba ng gobyerno. Kasi after 22 years ay giniba dahil because of road widening. Ngayon, nagpagawa ako ng maliit, ay sa awa ng amay puno lagi, apaw lagi,
Bakit ay maliit lang yun. Pero noong malaki, hindi mapuno. Para bang hirap na hirap pumasok doon sa santuario. Ano ang sabi ng Ama? Hindi sapat ang pagtawag. Ang kailangan ko ay yung pagdalo nyo sa araw ng samba. Kayo'y nagkiisa. Pascal. Nasaan si Sumilang? Sumilang, where are you? Nasa bahay? Hingin ko si Bastian. Gagawin ko ministro ito. Pagkatapos, pag ministro na siya, kaya ako siya tutulungan katapos sa ALS. Katulad ni Minister Cuenca, Minister Vergara. Ngayon, by April 1, graduation nila. Tapos ng grade 12. Katulong ng ating isang senior minister na doctorate na sa pagkaguro. Si Senior Minister Mark Joseph Molina Sula. Siya ang tumutulong sa mga ministro para makatapos ng grade 12 through ALS system, Alternative Learning System, para makatapos ng grade 12. Amen. Kaya, Basti, pag ikay nagministro, taas ang bandera natin. Tandaan mo, no? Ito yung apo ko noong gabi, hiniram ni Ama na Marcos. Siya ay kinausap ng masinsin ni Ama at maliwanag na ipinagtalubilin sa akin ni Ama, si Bastian at si Cedric. Ngayon, pagka ito'y inawat ng magulang at hindi pinuhos, ay hindi ko na kasalanan ito. No? Kasalanan ng anak mo. Pinaglakan nila. No. Pero, pag tumupad kayo kay Ama, tandaan, yung narating nila, may higitan mo. May higitan mo. Kayo mga kadalagahan, huwag mahiya. Sa May 1, gaganapin ang 42nd founding anniversary na si BNMNS sa Pampanga, Mabalacat City. Sumama kayo. Mag-a-abroad, kayang-kaya. Ang tanong, inaanak ko itong busong ito lahat ng buso kong pamangkin, ninong ako. Lahat ng buso kong pamangkin, ninong ako. Si SCAP Director, Marcel, bunso yan, ninong din ako. Yung bunso ni Sister Martha, si Joel, ninong din ako. Yung inaanak ni Kuya Lito, ninong din ako yung bunso. At yung Kuya Poli, hindi na masusundan, bunso rin yun si Sulaiman. Hindi nakalaan, nagsundan ng isang babae pa. Yun ang hindi bunso. Pero sa lahat ng iyon, Basti, pinakagwapo ka. Diba? Diba bagay na bagay yung aking apo na ministro? Matangkad, guwapo, manang-mana sa lolo. Diba? Kaya, tandaan ninyo, mga kapatid, masaya ako sa gabing ito. Dumating ang mga taga-Batangas, dumating ang mga taga-Quezon, sa pangunguna ni Reverend Stereo, ang ating provincial minister ng Quezon. Kasama ba ang ating district minister? Kasama rin ang ating district minister, si Reverend Pasahod. At kasama ang ating administrator ng Ibangan Sanctuary, si Elder Loria. At ang mga kapatid natin dito sa Dasmariñas at General Trias, nandito rin lahat halos. At sila ay kasama namin tuwing alas 6 ng hapon. Nagpupuri
at nagpapasalamat kay Amang Scopus sa kapahingahang ipinagkaloob sa aking kapatid na si Elder Myrna Tabing Torres. Kaya sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, bukas ng umaga po ang ating sama-sama pagkatapos ng blessing ng alas 7 ng umaga o 7:30 ay iaalis natin ito ng 8 o 8:30. At ihatid natin si Elder Myrna Tabing Torres sa kanyang huling handungan. Ang nagmula sa alabok ay babalik sa alabok. Ngunit yung kanyang kaluluwa, 101% nasa piling na ni Amang Scopus dahil sinabi ni Amang Scopus, ang nananahan na lamang sa katawang laman ng aking kapatid ay ang kanyang gabay na anghel sa Santa Teresa. At nagtagubilin ang espiritu ni Elder Myrna Tabing Torres kay Santa Teresa na huwag pabayaan ang kanyang sambahayan na itinagubilin din sa akin. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, hindi ko nakakahabaan pa at baka tayo ay magkaiyakan pa. No? Hindi ako iyakin, pero pagka sumobra na, baka hindi na ako mapayak, matumba na lang ako rito mamaya. Birthday naman, pagbigyan niyo na ako na huwag kahabaan. Okay? Kung hindi ako pipigilan ni Amang Scopus. Dahil kung ako hindi pipigilan ni Amang Scopus, abutin tayo ng alas 9 ng gabi. Pagkatapos, isang oras tayo sa luksang parangal, alas 10 tayo makatapos. Baka mapanis yung hapunan na iniluto ng aking mga pamangkin. Kaya sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, muli, pinagtatagubilin ko po. Sa gabing ito, tayo po'y sama-sama. Pero kung ako'y inantok, patawarin niyo ako, hayaan niyo na ako makatulog. Kagabi, ako ay umuwi ng alas 3 ng madaling araw. Lumipas yung sleeping pills ko, hindi ako nakatulog hanggang ngayon. Hindi pwedeng hindi ako pupunta dahil dumating ang mga kapatid natin na mga taga-Lumingon at San Isidro. Kaya kailangan kong harapin ang mga kapatid natin. At hindi nyo alam, nagpulong kami ng one-on-one ni Brother Pascual, ni Reverend Larry Gonzales. Marami akong pinaunawa sa kanya. At bahala siya kung mag-iisip siya. At kung hindi man, importante, nasabi ko sa inya, ang liwanag. Nang hirangin niya Amang Scopus si Lourdes Pedro Ortiz, it was 1966, February 1. Nang hirangin ako ni Amang Scopus, it was 1982. Nang sabihin sa akin ni Amang Scopus, 1983, tanda mo na Pilipos, ang itinatag ng tao ay mag-iiba, ngunit ang aking itinatawag kailanman ay hindi mag-iiba. Yun pala ay signal na ako'y kanyang hinihirang. At ngayon, ang mga nauna, nagkakagulo pa rin. Nagkakagulo pa rin. Pero yung ating mga naakay nasa maayos na kalagayan. Nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan, at patuloy pa ngayon na sisilang ang mga sangay sa mga darating pang araw. At sa 22 of March ay magkakaroon ako ng inaugural mass sa Calapan City, Oriental Mindoro. Mga minamahal na kapatid. Kaya aalis ako ng Biyernes at uwi ako ng Linggo ng gabi para makapagpahinga. Kaya pinaunawa ko to sa inyo mga kapatid. Magtulong-tulong tayo after ng aking inaugural mass sa Oriental
Mindoro, Calapan City, kailangan makapunta ako ng Zamboanga del Norte dahil nag-iintay ang ating mga kapatid doon para sa isa ring santuario na bubuksan. Doon sa San Isidro, Sergio Osmeña, Sr. ay magbubukas din tayo ng isang santuario. At iyon ay sa tahanan ng ating kapatid na Juana Arca, na aking kinukop ng ilang taon dito sa Cavite. At nakarating sila rin sa Quezon, Batangas, at ngayon nag-iintay ulit sila. Sa pangalawang pagkakataon ay nag-iintay ulit sila ng aking pagbabalik. Marami pa akong gustong kwento sa inyo, ngunit mas gusto kong pag-usapan natin at kwento natin ang buhay ng aking kapatid na si Elder Myrna Tabing Torres. Kung walang magsasalita sa aking mga pamangkin at ako magkukwento at yung aking bunsong kapatid, si Elder Celerina Tabing Ring. Kasi sinabihan ako ng pamangkin ako, huwag po ito, hindi mo kaya. Ano kaya mo? Di sisimilan, tatlo na lang kayong Maria. O apat. Ay, apat nga pala. Apat nga. Kala ko, buike. Yung bunso nga pala si Eva. Apat na babae. At nauna nang namayapa sa kanilang pagbabakasyon ay dalawang lalaki. Si Lope at si Urias. Pero kung wala mong anak na iniwan si Lope, mga kapatid, marami namang anak na iniwan yung aking gwapong pamangkin, si Urias. Si Roylan Tabing Torres. Kaya, mga kapatid, hindi ko nakakahabaan ang kwento at baka mainip yung pamangkin ko, hindi tayo pakainin. Yun lamang. Gustuhin ko man, gusto kong baguhin ngayon. Gusto ko ang mga apo ko ay matutong alamin. Magtanong kayo. Okay? Ano ang kailangan para kayo ay silang sa tubig at sa Espiritu? Eto, batas panglinis. Itong batas panglinis, ito yung dalawang kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, yung dalawang utos, inuwi niya ang iskop ko sa isa, manatiling maamo. Sino ang kauna-unahang naging maamong kordero ng Diyos? Si Jesus ang tinawag na maamong kordero ng Diyos. Bakit siya tinawag na maamong kordero? Dahil wala kay Jesus ang kapalaluan. Wala kay Jesus ang kataasan, wala kay Jesus ang kaharutan, wala kay Jesus ang karanutan, wala ang init ng ulo pero nagagalit. Wala ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Hindi niya hinahatulan ang kapwa-tao, hindi niya hinahamak ang kapwa-tao at hindi niya ginagawa sa kapwa ang ayaw niya gagawin sa kanya at higit sa lahat, pinapatawad niya ang nagkakasala. Iyan ang pagkapamuhay ng Panginoong Jesus. Kaya pag ito ay nasunod mo, nakasunod ka na sa Panginoon. Banal ka, apo. Banal ka. Maganda na, banal ka. Ikaw ang gusto? Hindi ka. Yan. Ang gusto babae. Abay, meaning mas matanda siya kay Cedric? Ibig sabihin, mas matanda siya kay Cedric? Sino? Pangatlo si Cedric. Pang-apat siya. Yung ako ko, takot niya sa akin. Pag narinig yung boses ko, naiyak. Ngayon, hindi na, no? Guwapo na lolo, no? Lalo na pag nakikita ko si Bastian, natutuwa ako. Si Bastian,
si Brother Marcos. Kaya, iintayin kita, Apo, at ikaw ang tutupad sa pangarap namin ng lola mo na isa sa kanyang apo ay maging ministro. Malabo na yung may asawa eh. Ikaw, binata pa. Ang problema natin, nanay mo, tatay mo. Bakay, tingnan natin kung makaunawa sila. Basti. Diba si Basti may karamdaman? Ngayon okay na siya, di ba? Di, magpaliwala yung karamdaman pag nag-ministro ka. Ikaw ang maging pinakagwapong ministro niya. Ha? Mga kapatid, yun lang. At ayoko ng kahabaan at mahaba na. Lalamig daw ang pagkain. Sabi ni Tarita ay lalamig ang pagkain. Tama na ako. Pagsitayo po tayo mga kapatid. Dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan, Amang Iskaptos, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay, sa iyong pagtuturo, sa iyong apaglingkod, at sa aking pananalita at pagpapahayag ng iyong Ebanghelyo, ay loobin mo po na maunawaan ito ng aking mga apo, ng aking mga pamangkin at mga mahal sa buhay. Loobin mo po na ang bawat isa'y magkaisa, na maigalang nila ang araw ng Sabat. Loobin mo po na ang bawat isa ay may silang kanyang sarili sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn as a new Christian. Sa pangalan ni Amang Iskopos, mga minamahal na kapatid, magalak tayo at matuwa sapagkat kapiling natin ang kanyang pagkatiyos. Kapiling natin ang kanyang banal na Espiritu. Muli, tinataas ko po sa iyo, Amang Iskopos. Sa gabing ito, ang aming Pangulo ng Bansa, ni si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sa iyong gabay at patnubay ay magpatuloy ang pag-unlad ng bansang Pilipinas hanggang makamit namin ang kapayapaan at ang katarungan at ang kasaganaan. Na tanging ikaw ang Iskopos ang may kakayahang ito'y may pagkaloob sa pamagitan ng aming Pangulo ng Bansa. Lahat po ito'y samot dalangin namin sa iyo sa gabing ito, Amang Iskopos, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon at ang tagapagligtas at sa kapurihan ng Banal na Espiritu at Banal na Pangalan, Iskopos Kanisinisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotente, Creatorem Cieli et Terrae, credo in Jesum Christum, Filium Deus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit in peros, tertiari resurrexit a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indeventuros, et judicare vivos et mortuos.
Credo in Patrem Scopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Arnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. En nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Purihin siya mang isko. Sumasa atin ang pagpapala. Puno ng bigay. Ang komunyon, ito ang tinatawag na sa ancient time, Paskwa. Ang Paskwa ay ang pagkain ng tinapay na walang levadura. Ito ay nangyari sa huling gabi ng mga Israelita sa Ehipto. Ang pagkamatay ng mga panganay ay nakaligtas sa mga Israelita sa salot na iyon. Dahil itinapon nila ang mga tinapay na may levadura at nagluto sila ng tinapay na walang levadura. At ito ang kanilang inulaman ng mga hayop na kanilang kinatay upang sa gabing iyon ay mangyari ang pista ng Paskwa. Nang magkatawang tao ang Diyos, in the name of the Son of God, Jesus Christ our Lord, ginawa niya ang banal na hapunan. At sa banal na hapunan, ito ang ating gagawin ngayon. Kung paano tayo kayang tinapay, ang pagkain ng tinapay ay pagtanggap sa isang kapatid. Bilang tayo magkakapatid, bilang katawan ni Kristo, ang Iglesia, ay nahalintulad sa tinapay na walang levadura. Ang levadura ay kasalanan, kaya yung katawan ni Kristo, ang Iglesia, dapat walang kasalanan. Kaya ang ating pagkain ng tinapay ay ibig sabihin ay pagtanggap sa bawat isang kapatid sa Iglesia. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maging mapagmahal tayo, mapaglingap, matulungin, at huwag pabayaan ang bawat bahagi ng isang katawan ni Kristo. Ito ang ating gagawin ngayon na komunyon. Oh
ang Panginoong Jesus nang gabing siya ay ipagkanod. Sa banal na habag ay umampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapros ito at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos ang hapunan, ay hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, tayo ang mga kinalugdan ni Amang Iskopkus sa wakas ng panahon ito, upang sa ating mga kinalugdan ay kanyang masino ang handang magpakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. It's the time for me to say goodbye. It is the hope He was spreading lies. All over the land, He's searching His lost children amongst the darkness of fallen rocks and earth. We know love and care. He gave us our last chance still to receive His best gift on earth. And to all of us in His mansion found children who do sacrifice each day. Say His corpus
the promised paradise. God's who made all of us in His special found children who do sacrifice in each day, save His scopus of today and forever, eternally, in the promised paradise. God's Among Iskopkus, among Iskopkus, among Iskopkus. Papuri at pagdakila ay tanging sa ilang namin iniaalay. Buhay na Diyos, amang banal ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig, patuloy na sa amin ay iyong binibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad sa kapurihan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at nanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng Banal na Espiritu at Banal na Pangalan, sa Espiritu at katotohanan, Iskopkus Kalis Linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sumasa atin ang